Itong isang munisipyo dyan sa Abra ay isinailalim ho sa orange category dahil sa mga banta ng makakaliwang grupo kasabay ho ng papalapit na 2025 midterm elections. Alamin natin ang kabuuan ng ulat na yan ng Bombo Radio Baguio. Inihayag ng Police Regional Office Cordillera na isinailalim nila sa orange category ang isang munisipyo sa probinsya ng Abra kasabay ng papalapit na 2025 midterm elections. Ayon kay Police Colonel Damian Ulsim, Chief ng Regional Operations Division ng Police Regional Office Cordillera, mahigpit nilang babantayan ang munisipyo ng Bukay sa probinsya ng Abra matapos maitala ang isang election-related violent incident noong nakaraang taon, particular sa nagsangalan Layugan, Bukay, Abra. Batay sa Commission on Elections Resolution number 10481, isang munisipyo o lungsod ay maisa sa ilalim sa orange category kung may banta itong natatanggap mula sa mga grupong tulad ng New People's Army, Abu Sayyaf, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at iba pang makakaliwang grupo. Maliban dito, maisa sa ilalim rin ng isang munisipyo o lungsod sa orange category kung may presensya ng political rivalry at posibleng deployment ng mga partisan armed group. Sa kabila nito, kumpiyansa si Police Colonel Damian Ulsim sa kanilang assessment na magiging generally peaceful ang 2025 midterm elections dahil ayon sa kanya, ang mga naunang election-related incidents sa ilang munisipyo ng Abra ay isolated cases at agad na resolba sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement agencies. Gayunpaman, inihayag naman ni Attorney Julius Torres, Regional Director ng Commission on Elections Cordillera, na hindi sila magpapakampante kahit na wala pang naidideklarang red category na munisipyo o syudad sa rehiyon ng Cordillera. Aniya, malaki ang posibilidad na magbabago ang mga kategorya sa Cordillera Administrative Region bago pa man magsimula ang election period. Well, kung titignan mo kasi, yung ating last na assessment ng areas of concern is by kasi by barangay. So siguro kailangan din nating i-check yung ating areas of concern as compared to the 2022 national elections. But yung ating kasing na-present ng PNP kanina is based sa kanilang initial na assessment. So it's we are fortunate na at least isang orange pero at least wala pa tayong red na category. But sabi ko nga, before pumasok ang election period, sigurado may mga changes yan. And as we move doon sa campaign period, lalong magbabago talaga yan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Karasakyaten para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo, Bombo!